Isang hamak na tagapagsilbi lang naman si Roxu, Luciano. Hindi siya nababagay sa mundong ginagalawan natin. You deserve someone who can actually help you lead Lou Holdings, not someone who only knows how to clean the floor and cook sinigang. Ang tinig ni Doña Felicidad ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa malamig na hangin ng pasilyo ng ospital. Sa labas ng pintuan ng room 402, nakatayo si Marciana Roxela o Roxu na tila isang estatwa. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ang kanyang paningin ay paminsan-minsang nagdidilim. Sa kanyang kanang braso, isang puting benda ang nagtatakip sa sugat kung saan kinuha ang halos kalahating litro ng dugo. Ilang oras lang ang nakalilipas. Ibinigay niya ang kaniyang buhay upang mabuhay ang asawang halos mamatay sa aksidente. Ngunit ang pasasalamat na natatanggap niya ay ang bango ng pagtataksil. Amoy ng gamot at kamatayan ang paligid, ngunit mas masangsang ang amoy ng mamahaling pabango ni Clarice na lumalabas mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang halimuyak ng mamahaling rosas at vanila ay sumasampal sa kanyang pangamoy, isang malupit na paalala ng agwat ng kanilang katayuan. Mabuti na lang at nakahanap agad ng donor, Luciano. I was so worried about you, honey. Ang malambing na boses ni Clarice ay maririnig. Kasunod ang tunog ng paglapat ng mga balat, tila hinahaplos nito ang kamay ng kanyang asawa. After the surgery, you should focus on your recovery and our future. Alam mo namang handa na ang lahat para sa merger natin, right? Sumandal si Roxu sa malamig na pader. Ang lamig ng semento ay gumapang sa kanyang likuran, ngunit wala itong panama sa panginginig ng kanyang puso. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang hinahawakan ang isang maliit na pelus na kahon. Isang simpleng singsing ang laman niyon, isang disenyong siya mismo ang gumuhit, na binayaran niya gamit ang barya-baryang naipon niya mula sa pagtitipid sa sariling pagkain sa loob ng 5 taon. Anniversary gift niya ito para kay Luciano. Akala niya, ang anibersaryong ito ang magiging simula ng bagong kabanata ng kanilang pagsasama. Don't worry, Clarice. Roxu is just a phase I had to go through. Ang boses ni Luciano ay mahina, ngunit sapat na para durugin ang huling piraso ng pag-asa ni Roxu. She's a good person, but she's not enough. Paglabas ko rito, aayusin ko na ang papeles. I'll make sure she gets enough money para makabalik sa probinsya nila. I need a wife who can stand beside me at the gala, not someone who hides in the kitchen. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Roxu. Ang dugong nananalaytay ngayon sa mga ugat ni Luciano ay galing sa kanya, ngunit ang bawat tibok ng puso ng lalaki ay para sa ibang babae. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagtalikod niya sa sariling mga pangarap bilang isang designer para maging isang anino sa bahay ng mga madrigal, ay itinuring lang na isang yugto na kailangang tapusin. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Ang hiya ay tila isang mainit na agos na lumulunod sa kanya. Ang kahihiyan na ibinigay niya ang lahat sa isang taong ang tingin sa kanya ay isang kasangkapan lang na tapos nang gamitin. Hindi siya sumigaw. Hindi siya pumasok para magmakaawa. Ang kaniyang katawan ay naging manhid. Tila ang lahat ng emosyon ay naging yelo sa kaniyang mga ugat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kaniyang tingin sa hawak na kahon. Ang pulang pelus ay tila naging kulay ng dugo sa kaniyang paningin. Ang singsing na simbolo ng kaniyang katapatan ay biglang nagmukhang isang basura, isang paalala ng kaniyang katangahan. Sa tabi ng kaniyang kinatatayuan ay isang itim na basurahan. Walang pag-aalinlangan, binitawan ni Roxu ang maliit na kahon. Ang tunog ng pagtama ng pelus sa loob ng plastik na supot ay hindi narinig ng sinuman sa loob ng silid. Ngunit sa pandinig ni Roxu, iyon ang pinakamalakas na pagguho ng kanyang mundo. Tumalikod siya. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang benda sa kaniyang braso ay nagsimulang mabasa ng pula.
Ang sugat ay bumukas muli dahil sa higpit ng kanyang kamao, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi. Ang mas masakit ay ang katotohanang ang taong iniligtas niya ang siya mismong pumatay sa kanyang kaluluwa. Habang naglalakad siya palabas sa ulan ng Maynila, ang malamig na patak ng tubig ay humalo sa kaniyang mga luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi niya inisip kung anong iluluto niya para sa hapunan ni Luciano. Sa unang pagkakataon, ang tanging naririnig niya ay ang sariling tinig sa loob ng kaniyang isipan. Hinding-hindi niyo na muling mahahawakan ang dugong itinapon niyo. Ang mansyon ng mga Madrigal ay tila isang gintong kulungan na laging amoy sampagwita at mamahaling sapin sa sahig. Ngunit para kay Roxu, ito ay isang libingan ng kanyang mga pangarap. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik si Luciano mula sa ospital. Ang bawat sulok ng bahay ay tila naging mas masikip, mas malamig, at mas nakakasakal. Sa loob ng kusina, ang singaw ng kumukulong sinigang ay bumabalot sa mukha ni Roxu. Ang asim ng sampalok ay humahapdi sa kanyang ilong, isang pamilyar na amoy na dati ay simbolo ng kanyang pag-aaruga. Ngunit ngayon ay tila lason na, unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay na mayroon pa ring maliliit na pasa mula sa suwero at pagkuha ng dugo ay nanginginig habang hinihiwa ang mga gulay. Roxu, ano ba ang ginagawa mo? Ang bagal-bagal mo talagang kumilos, para kang pagong. Ang boses ni Doña Felicidad ay pumasok sa kusina bago pa man ang kanyang anino. Ang tunog ng kanyang mamahaling tsinelas sa dekalidad na marmol ay tila bawat pako na ibinabaon sa katahimikan ni Roxu. Hindi lumingon si Roxu. Pinanatili niya ang kanyang tingin sa hinihiwang labanos. Malapit na pong matapos ang hapunan, Ma. Ma? Don't call me Ma. I told you many times. Masyadong pamilyar para sa isang katulad mo. Pagtatama ng matanda, habang diring-diri na tinitingnan ang paligid ng kusina. Kinuha niya ang isang sandok at tinikman ang sabaw. Pagkatapos ay mabilis itong ibinalik sa kaldero ng may pandidiri. Diyos ko, itong pagkaing ito. It's so cheap. Pangmahirap. How do you expect Luciano to recover with this kind of food? You are so useless, Roxu. Ni hindi mo man lang mapantayan ang klas ng mga Madrigal sa loob ng 5 taon. Nararamdaman ni Roxu ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Gusto niyang isigaw na ang dugong nananalaytay sa kanyang anak ay ang dugong mahirap na kinuha mula sa kanyang braso. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kaniyang katahimikan ay hindi natanda ng pagsuko, kundi isang pader na unti-unti niyang itinatayo upang hindi na siya muling masaktan ng kanilang mga salita. Eksaktong 7:00 ng gabi nang pumasok si Luciano sa silid kainan, hindi siya nag-iisa. Kasunod niya si Clarice na suot ang isang itim na silk dress na tila linta sa kanyang katawan. Ang halimuyak ng dayuhang pabango nito ay muling sumakop sa espasyo. Pilit na pinapatay ang amoy ng pagkaing pinaghirapan ni Roxu. Luciano, bakit mo siya kasama? Tanong ni Roxu sa mahinang tinig habang inilalapag ang huling putahe sa mesa. Umupo si Luciano sa kabisera nang hindi man lang tumitingin sa kaniyang asawa. Ang kaniyang mukha ay tila isang pader ng yelo. Clarice will be staying here for a few weeks, Roxu. She's the brand manager of our new jewelry line. We need to work closely for the upcoming gala. At isa pa, she knows what I need better than you do. But Luciano, this is our home. Ang tanging nasabi ni Roxu. Ang salitang home ay tila naging isang malaking biro. Home? This house is a Madrigal property, honey. Singit ni Clarice habang marahang hinahaplos ang balikat ni Luciano sa harap mismo ni Roxu at ng kaniyang biyenan. And since you're just staying here anyway, maybe you can help me with my things? I have 3 suitcases in the car. Be a dear and bring them to the guest room, okay? Tiningnan ni Roxu si Luciano, nagbabakasaling may makikitang kahit katiting na pagtatanggol.
Ngunit ang asawa niya ay abala sa pag-ayos ng kanyang kubyertos. Tila ba ang kanyang asawa ay isa lamang dekorasyon sa dingding na hindi na napapansin. Gawin mo na ang sinasabi ni Clarice, Roxu. At least man lang ay maging kapaki-pakinabang ka rito sa bahay? Dagdag ni Doña Felicidad habang nakangiti ng matamis kay Clarice. After all, you're good at being a servant, aren't you? Ang bawat salita ay tila isang latay sa likod ni Roxu. Ang kanyang hiya ay unti-unting napapalitan ng isang madilim at malamig na galit. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay gumuguhit ng mga obra maestra. Ang mga kamay na nag-alaga sa pamilyang ito nang walang kapalit. Dahan-dahan siyang lumakad palabas ng silid kainan patungo sa garahe. Sa bawat hakbang, ang bigat ng bawat maleta ni Clarice ay tila pasan-pasan ng kaniyang buong pagkatao. Habang hinihila niya ang mabigat na bag sa hagdan, narinig niya ang tawanan nila sa ibaba. Ang tunog ng pag-untog ng mga baso ng alak ay tila isang pagdiriwang ng kaniyang pagkawasak. Pagpasok niya sa guest room, itinabi niya ang mga maleta. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, binuksan niya ang kanyang luma at kupas na notebook na itinago niya sa ilalim ng cabinet. Sa gitna ng dilim, kumuha siya ng lapis. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat guhit niya sa papel ay tila isang panata ng paghihiganti. Sa ilalim ng bawat disenyo ng alahas na kaniyang iginuguhit, naroon ang galit na kasing talas ng diamante. Ituturing niyo akong katulong? Bulong niya sa dilim, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hindi maipaliwanag na determinasyon. Sige, pero darating ang araw, ang mga alahas na isusuot niyo ay manggagaling sa mga kamay na minaliit niyo. Ang umaga sa mansyon ng mga Madrigal ay nagsisimula sa amoy ng bagong timplang kape at ang matapang na amoy ng chemical mula sa mga panlinis na gamit ni Roxu. Habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa malalaking bintanang kristal, ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa malamig na tubig. Nilalabhan ang mga masaselang damit ni Clarice na hindi maaaring dumaan sa washing machine. Ang bawat kuskos niya sa mamahaling seda ay tila pagpaparusa sa sarili. Ang kanyang mga daliri, na dati ay maliksi sa paghawak ng lapis para sa sining, ngayon ay namumula at humahapdi dahil sa matapang na sabon at chlorine. Roxu, be careful with that silk dress. Mas mahal pa ang bawat hibla niyan kaysa sa pinagsama-samang suweldo mo kung magtatrabaho ka bilang katulong sa labas. Ang boses ni Clarice ay parang kagat ng langgam, maliit pero nakakairita. Nakasandal ang babae sa hamba ng pinto ng laundry room habang pinagmamasdan ang kaniyang bagong gawang kuko. Hindi sumagot si Roxu. Pinili niyang lunukin ang kaniyang pride. Kahit na ang hiya ay parang lason na kumakalat sa kaniyang dibdib. Sa mundong ito, ang kaniyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng bagyo, walang nakikinig, walang nagpapahalaga. Nang matapos ang paglalaba, inutusan si Roxu ni Doña Felicidad na linisin ang kwarto ni Clarice. Sa bawat sulok ng silid, nakikita niya ang bakas ng pag-agaw sa kaniyang posisyon. Sa ibabaw ng vanity mirror, naroon ang mga alahas na dati ay sa kaniya, ngunit ngayon ay suot na ng iba. Ngunit isang bagay ang kumuha ng kaniyang atensyon, isang itim na folder na bahagyang nakabukas sa ibabaw ng kama. Sa pag-aakalang isa itong basura, binalak ni Roxu na itabi ito, ngunit ang kaniyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang makita ang nilalaman. Isang pamilyar na disenyo, isang kwintas na may disenyong tila mga patak ng luha na nagiging kristal. Iyon ang disenyong iginuhit niya 3 taon na, ang nakalilipas, noong mga gabing naghihintay siya kay Luciano na umuwi mula sa trabaho. Ngunit sa ibaba ng drawing, ang pirma ay hindi sa kanya. Clarice Tan, lead designer. Ang hangin sa silid ay tila naglaho. Ang bawat guhit, ang bawat detalye ng anino sa papel ay kaniya. Ninakaw ito. Hindi lang ang kanyang asawa,
kundi pati ang kanyang kaluluwa bilang isang manlilikha ay unti-unti nilang kinukuha. "What are you doing with my portfolio?" Ang boses ni Luciano ay malamig pa sa yelo ng Antarctica. Nakatayo siya sa pinto kasama si Clarice na may nakakalokong nangiti sa mga labi. "Luciano, ito. Ito ang disenyo ko. I drew this 3 years ago. Bakit pangalan ni Clarice ang nakalagay dito?" Nanginginig ang boses ni Ruxu habang itinataas ang papel. Lumapit si Luciano at marahas na kinuha ang folder mula sa kaniyang kamay. Ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi. "Ruxu, stop being delusional. You're a housewife. You cook, you clean. Hindi mo alam ang pasikot-sikot sa industriya ng alahas." Clarice refined those sketches. She made them professional. She made them profitable. "Refined? Luciano, I created this from nothing." Ang boses ni Ruxu ay tumaas. Isang bihirang pagkakataon ng paglaban. "Enough!" sigaw ni Luciano, dahilan para mapaurong si Ruxu hanggang sa tumama ang kanyang likod sa gilid ng mesa. Kinuha ni Luciano ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa harap ni Ruxu. "I want you to sign this. It's a waiver of intellectual property rights. Lahat ng mga doodles mo sa bahay na ito ay pag-aari ng Lu Holdings. In exchange, I will keep providing for you. I will keep you in this house." "And if I don't?" Tanong ni Ruxu, ang kanyang tinig ay puno ng pait. Tumingin si Luciano sa kanya ng may halong pandidiri. "Then you leave with nothing. No money, no name, no future. Mapupunta ka sa kalsada na parang basang sisiw. Don't make this harder for yourself, Ruxu. You don't have the talent or the connection to survive without the Madrigal name." Tiningnan ni Ruxu ang salamin sa silid. Nakita niya ang isang babaeng kupas ang suot. May mga kamay na puno ng sugat at mga matang pagod na sa pag-iyak. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, isang mitya ang nagsisimulang mag-apoy. Ang hiya na laging nagpapayuko sa kanya ay unti-unting naglalaho, pinalitan ng isang matinding determinasyon. Tiningnan niya ang ballpen na iniabot ni Luciano. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala sa katotohanan. Ang mga taong ito ay hindi lamang mga magnanakaw. Sila ay mga bampirang nabubuhay sa kanyang talento. "I won't sign it today," mahinang sabi ni Ruxu habang ibinababa ang papel. "You have until tomorrow morning, Ruxu." Banta ni Luciano bago sila lumabas ni Clarice na nag-iwan ng isang mapang asar na tawa na tila mga pako sa pandinig ni Ruxu. Naiwang mag-isa si Ruxu sa gitna ng silid. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Hindi siya iiyak. Ang bawat patak ng luha ay itatabi niya para sa kaniyang pagbangon. Sa kaniyang isipan, ang mukha ni Mateo Shen, ang lalaking nakita niya sa labas ng mansyon noong nakaraang araw, ay biglang sumagi. May mga lihim na kailangang mabunyag at may mga reyna na kailangang bawiin ang kanilang korona. Ang amoy ng matapang na wax ay humahalo sa maasim na amoy ng pawis ni Ruxu habang ang kanyang mga tuhod ay nakabaon sa matigas at malamig na sahig ng malawak na sala. Ang bawat kuskos niya sa dekalidad na kahoy ay tila pagtatangkang burahin ang sarili niyang anino sa bahay na ito. Ang kanyang mga kasukasuan ay sumasakit. Isang pamilyar na hapdi na tila naging bahagi ina ng kaniyang pang-araw-araw na buhay. "Dagdagan mo ang kuskus sa kanto, Ruxu. Darating ang mga kaibigan ko para sa afternoon tea. Ayaw kong may makita silang kahit isang butil ng alikabok na kasing dumi ng pinanggalingan mo." Ang boses ni Doña Felicidad ay parang tunog ng latigo habang siya ay nakatayo sa itaas ni Ruxu. Tinitingnan ang kanyang manugang na tila isang peste na dapat tapakan. Hindi sumagot si Ruxu. Ang kanyang buhok ay basa ng pawis at nakadikit sa kanyang pisngi. Sa kanyang tabi, isang pilak na tray ang inilapag ng matanda nang may kalabog na naging dahilan ng pag-alon ng tubig sa kanyang timba.
Narito ang mga resibo ng mga binili ni Clarice sa Makati kahapon. 5 designer gowns at 3 pares ng sapatos para sa mga susunod na business meetings ni Luciano, sabi ni Doña Felicidad habang inilalapag ang isang tumpok ng papel sa tapat ng mukha ni Roxu. Kulang ang budget ng kumpanya dahil sa mga expansion, kaya ikaw ang magbabayad nito. Gamitin mo ang perang iniwan ng nanay mo sa bangko. Isipin mo na lang na ito ay ambag mo para sa tagumpay ng asawa mo. Napatigil ang kamay ni Roxu. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng hawak sa basahan. Iyon na lang ang natitirang pera mula sa pagkamatay ni nanay. Inilaan ko yon para sa kinabukasan ko kung sakaling kung sakaling iwan ka ni Luciano. Ang matanda ay tumawa ng mapait, isang tunog na walang bahid ng saya. Wala kang kinabukasan sa labas ng pintong ito, Roxu. Ang tanging halaga mo rito ay ang magsilbi. Ngayon, ibigay mo sa akin ang passbook mo. Nang hindi kumibo si Roxu, marahas na hinablot ni Doña Felicidad ang kaniyang braso. Sa paghila ng matanda, isang luma at kupas na pulseras na gawa sa mumurahing bato ang nalaglag mula sa bulsa ng tapis ni Roxu. Ito ang huling alaala ng kaniyang ina. Isang simpleng hiyas na walang halaga sa pera, ngunit naglalaman ng lahat ng pag-ibig na kaniyang nakilala. Bago pa man makaabot si Roxu, ang matulis na takong ng sapatos ni Doña Felicidad ay lapat na tumama sa pulseras. Ang tunog ng pagkabasag ng mga bato ay tila ang mismong tunog ng puso ni Roxu na nadudurog sa ilalim ng bigat ng kawalan ng katarungan. Ang mga butil ng hiyas ay kumalat sa sahig, naging maliliit na piraso ng kulay sa gitna ng maputing marmol. Oops, mukhang basura na talaga ito, gaya ng may-ari, sabi ng matanda, nang walang anumang emosyon habang lalong idinidiin ang kaniyang sapatos para durugin ang mga natitirang piraso. Sign the check, Roxu. O baka gusto mong kaladkarin kita palabas ng bahay na ito nang walang kahit isang sentimo? Nanatiling nakayuko si Roxu. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa mga durog na hiyas ng kaniyang ina. Ang panginginig ng kaniyang katawan ay hindi na dahil sa takot. Ito ay ang panginginig ng isang bulkang malapit ng sumabog. Isang mainit na likido ang gumapang mula sa kaniyang puso patungo sa kaniyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang pag-agos nito. Ibibigay ko ang pera, mahinang sabi ni Roxu. Ang kaniyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Malamig, tuyo, at walang buhay. Good. At least natuto ka na ring makinig, sabi ni Doña Felicidad habang naglalakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng gasgas sa mga durog na hiyas sa sahig. Naiwan si Roxu na nakaluhod sa gitna ng sala. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga durog na bato. Ang bawat piraso ay bumabaon sa kaniyang palad hanggang sa magsimulang dumugo ang kaniyang balat. Ang hapdi ng kaniyang sugat ay tila naging gamot sa kaniyang nagluluksang kaluluwa. Tumingin siya sa bintana. Doon, sa labas ng mataas na bakod ng mansyon, nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada. Isang lalaki ang nakatayo sa tabi nito, si Mateo Shen. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa bintana kung saan naroon si Roxu. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit ang kaniyang titig ay tila isang pangako ng kaligtasan o marahil ay isang paanyaya sa isang bagong uri ng digmaan. Tumayo si Roxu. Ang kaniyang mga binti ay nanghihina, ngunit ang kaniyang paninindigan ay tila bakal na pinatigas ng apoy. Hindi na siya ang babaeng pumasok sa bahay na ito 5 taon na ang nakalilipas. Ang bawat paghamak, ang bawat durog na bato, at ang bawat patak ng kaniyang dugo ay magiging puhunan niya para sa isang pagbangon na hindi nila inaasahan. Pumasok siya sa kaniyang maliit na silid at kinuha ang passbook. Ngunit bago siya lumabas, kumuha siya ng isang kapirasong papel. Hindi siya nagsulat ng reklamo. Sa halip, iginuhit niya ang isang imahe ng isang reynang
may koronang gawa sa mga durog na bato. Ang pagsuko ay may presyo at sisiguraduhin niyang ang pamilya Madrigal ang magbabayad ng huling sentimo. Ang hating gabi sa mansyon ng mga Madrigal ay tila isang malapad na balabal ng dilim na bumabalot sa bawat kasalanang nakatago sa loob ng mga dingding nito. Sa labas, ang ihip ng hangin ay nagdadala ng amoy ng paparating na ulan, habang sa loob naman, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabigat na katahimikan ng isang bahay na walang pag-ibig. Dahan-dahang bumangon si Roxu mula sa kaniyang maliit na higaan sa silid ng mga katulong. Ang kaniyang mga paa ay hubad habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo. Iniiwasan ang bawat bahagi ng sahig na alam niyang lilikha ng tunog na maaaring gumising sa mga taong natutulog sa itaas. Ang lamig ng marmol ay gumagapang mula sa kaniyang talampakan hanggang sa kaniyang mga binti. Ngunit hindi niya ito alintana. Pumasok siya sa isang maliit na bodega sa likod ng bahay, kung saan nakatambak ang mga lumang gamit na hindi na kailangan ng pamilya Lu. Doon, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap ang liwanag, inilabas niya ang kaniyang lihim na kayamanan, isang lumang sketchbook, ilang piraso ng lapis, at isang flashlight. Sa loob ng ilang oras, ang mundo ni Roxu ay hindi na tungkol sa maruming pinggan o sa mga lait ng kaniyang biyenan. Ang bawat marahang pagkayod ng dulo ng kaniyang lapis sa tuyong papel ay tila isang hininga ng kalayaan. Iginuguhit niya ang isang kwintas na tinawag niyang luha ng dagat, mga asul na batong hugis patak ng luha na napapalibutan ng mga pilak na tinik. Ang bawat linya ay tila isang bahagi ng kaniyang kaluluwa na kaniyang binabawi mula sa mga magnanakaw sa kabilang silid. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag. Mula sa itaas, narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Kasunod ang mahinhin na tawa ni Clarice at ang mababang boses ni Luciano. "You're so brilliant, Clarice. Ang koleksyong ito ang magliligtas sa Lu Holdings mula sa bangkarota." Ang boses ni Luciano ay puno ng paghanga, isang tono na hindi kailanman narinig ni Roxu sa loob ng 5 taon. "Of course, honey. I know exactly what the market wants. Ang mga Tears of the Sea designs na ito, they are masterpieces. At sa tulong ng marketing team, walang makakaalam kung saan talaga galing ang inspirasyon ko," sagot ni Clarice, na sinundan ng tunog ng pag-untog ng mga baso ng wine. Napatigil ang kamay ni Roxu. Ang kaniyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kaniyang dibdib. Ang Tears of the Sea ay ang disenyong kasalukuyan niyang iginuguhit. Paano ito nalaman ni Clarice? Paano ito napunta sa kanya? Sa gitna ng kaniyang pagkalito, napansin ni Roxu ang isang tumpok ng mga lumang folder sa gilid ng bodega na balak na yatang itapon bukas. Dahan-dahan niyang binuksan ang isa sa mga ito. Ang kaniyang hininga ay tila nagyelo sa kaniyang baga. Ang kaniyang mga lumang sketchbook, ang mga disenyong ginawa niya noong bago pa lang silang mag-asawa ni Luciano, ay naroon lahat. Ngunit sa bawat pahina, mayroong isang pulang tatak na tila isang sariwang sugat. Property of Clarice Tan, exclusive designer. Hindi lang ang kaniyang kasalukuyan ang ninanakaw nila, ang kaniyang nakaraan, ang kaniyang pinaghirapan, at ang tanging bagay na nagpapatunay na siya ay may halaga ay unti-unti nilang binubura. Ang bawat pahina ay may mga pirma ni Luciano bilang saksi na tila ba ang asawa niya mismo ang nagbenta sa kanya sa impyerno. Isang malamig na pawis ang namuo sa noo ni Roxu. Ang bawat stroke ng lapis na kaniyang ginawa kanina ay tila naging mga tinik na sumasaksak sa kaniyang puso. Ang pagnanasa niyang lumaban ay lalong nag-alab. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong matalinong pagpaplano. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Ang liwanag mula sa labas ay tumama sa mukha ni Roxu na naging dahilan para mapapikit siya. "What are you doing here at this hour, Roxu?" Ang boses ni Clarice ay puno ng hinala. Nakatayo siya sa pinto,
Suot ang isang mamahaling pantulog na gawa sa seda, habang ang kanyang mga mata ay tila sa isang ahas na handang manuklaw. Dahan-dahang itinago ni Roxu ang kanyang bagong sketchbook sa likod ng kanyang tapis. Ang kanyang muka ay nanatiling walang emosyon, isang maskara na kaniyang pinatigas sa loob ng maraming taon. Nililinis ko lang po ang mga itatapon bukas, Ma'am Clarice. Mahinang sagot ni Roxu, habang ang kaniyang puso ay parang gustong lumabas sa kaniyang lalamunan. Lumapit si Clarice. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang folder na hawak ni Roxu. Siguraduhin mo lang, dahil ang mga basurang yan, hinding-hindi na magiging ginto kailanman. Gaya mo, Roxu, mananatili kang basura sa bahay na ito. Nang makaalis si Clarice, naiwan si Roxu sa dilim. Hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lapis at itinuloy ang pagguhit. Ngunit sa pagkakataong ito, naglagay siya ng isang maliit, halos hindi mapapansing marka sa loob ng disenyo ng bawat hiyas. Isang markang tanging siya lang ang nakakaalam. Sa tingin niyo ay basurahan ako? Bulong niya sa hangin. Sige, pero tandaan niyo, ang pinakamahalagang hiyas ay madalas matagpuan sa ilalim ng putik. Sa kanyang isipan, muling nagpakita ang mukha ni Mateo Shen, ang misteryosong lalaking yon na laging nakamasid sa malayo. Isang tanong ang nananatili sa kanyang isip. Bakit ang isang bilyonaryong tulad ni Mateo Shen ay interesado sa isang basura na tulad niya? Ang hangin sa loob ng engkanto at marangyang ballroom ng Peninsula Manila ay nababalot ng amoy ng mamahaling tabako, bulaklak ng liryo, at ang matapang na halimuyak ng mga alak na mas matanda pa sa pagsasama ni na Luciano at Roxu. Sa ilalim ng naglalakihang mga kristal na chandelier, ang bawat kislap ng liwanag ay tila nanunuya sa madilim na katotohanang itinatago ng pamilya Madrigal. Huwag kang gagawa ng anumang eksena, Roxu. Ngumiti ka lang at magmukhang isang disenteng asawa ng isang Madrigal. Isuot mo ito. Ang boses ni Luciano ay parang utos ng isang Panginoon habang iniaabot sa kanya ang isang kwintas. Tiningnan ni Roxu ang alahas. Iyon ang luha ng dagat. Ang disenyong ninakaw ni Clarice mula sa kanyang lumang sketchbook. Ang pakiramdam ng malamig na pilak sa kanyang balat ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Pinilit niyang huwag manginig. Ang kaniyang suot na asul na bestido ay masikip at hindi komportable, tila isang balat na hindi kanya. You look presentable enough, sabi ni Doña Felicidad habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa ng may kasamang pait. Siguraduhin mong hindi mo kami ipapahiya sa harap ni Mateo Shen. Kailangan natin ang kanyang investment para maisalba ang kumpanya. Sa kabilang panig ng silid, nakita ni Roxu si Clarice. Suot nito ang isang pulang gown na tila nagnininga sa ilalim ng mga ilaw habang nakikipagtawanan sa mga investor. Si Clarice ang kinikilalang henyo sa likod ng koleksyon, habang si Roxu ay naroon lamang bilang isang palamuti. Isang patunay na si Luciano ay isang matapat na family man. The man of the hour has arrived, bulong ni Luciano habang inaayos ang kanyang kurbata. Bumukas ang malalaking pinto at pumasok si Mateo Shen. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa buong bulwagan. Hindi siya kailangang sumigaw para mapansin. Ang kaniyang bawat hakbang ay may dalang awtoridad na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang kaniyang mga mata, na kasing talim ng agila, ay agad na naglakbay sa paligid hanggang sa huminto ang mga ito kay Roxu. Mr. Shen, isang karangalan na makasama kayo rito, bati ni Luciano nang may pinakamalapad na plastik na ngiti. The pleasure is mine, Mr. Madrigal. Sagot ni Mateo sa isang malalim at kalmadong tinig. Tumingin siya kay Roxu. And this must be the woman behind the successful man? Yes, this is my wife, Roxu. Pakilala ni Luciano habang ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa baywang ni Roxu.
hindi dahil sa pagmamahal, kundi bilang isang babala. Lumapit si Mateo. Sa malapit, naamoy ni Roxu ang kanyang pabango. Amoy ng kagubatan pagkatapos ng ulan at malamig na bakal. Isang amoy na hindi kailanman matatagpuan sa mundong puno ng pagkukunwari ng mga madrigal. Sa gitna ng usapan, hindi sinasadyang nasagi ng isang waiter ang siko ni Mateo, dahilan para ang hawak niyang baso ng pulang alak ay tumapon sa bestido ni Roxu. Ang madilim na likido ay mabilis na kumalat sa asul na tela, tila isang malaking sugat na bumubukas sa kaniyang dibdib. "Oh my God, Roxu! Ang tanga mo talaga." Ang mahinang boses ni Doña Felicidad ay tila isang ahas na bumubulong sa kanyang likuran. Ngunit bago pa man makapag-react si Luciano o ang kanyang ina, kinuha ni Mateo ang kanyang puting panyo at iniabot ito kay Roxu. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapos sa kamay ni Roxu, isang haplos na tila kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. "I'm sorry, Mrs. Madrigal. It was my fault," sabi ni Mateo, na natili ang kanyang titig sa mga mata ni Roxu. "Ang mga mata mo, hindi sila katulad ng mga mata ng isang ordinaryong may bahay. Mayroon silang apoy na tanging uang mga taong nakaranas na ng matinding init ng apoy ang meron. Mr. Shen, pasensya na kayo sa asawa ko. Medyo lampa lang talaga siya," sabi ni Luciano habang pilit na kinakaladkad si Roxu palayo. Ngunit bago sila makaalis, nagsalita muli si Mateo, sapat na malakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. "Mr. Madrigal, ang kwintas na suot ng asawa mo. Napansin ko ang isang maliit na detalye. Isang marka na tila isang lihim na lagda sa gilid ng hiyas. Alam ba ng designer mo ang tungkol dito?" Napatigil si Clarice sa kanyang pakikipag-usap. Ang kanyang muka ay bahagyang namutla sa ilalim ng makapal na makeup. Of course, Mr. Shen. That's my signature style. It represents the complexity of nature." Tumingin si Mateo kay Clarice. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Roxu nang may isang misteryosong ngiti. "Is that so?" Dahil sa paningin ko, ang markang iyon ay hindi simbolo ng kalikasan. Simbolo iyon ng isang taong humihingi ng saklolo mula sa isang bilangguan. Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot sa paligid nila. Ang kaba sa dibdib ni Roxu ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, pag-asa. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakakita sa kanya sa likod ng maskarang ipinasuot sa kanya ng mga madrigal. At nga pala, dagdag ni Mateo bago siya tumalikod, "Clarice, ang koleksyong sasabihin mo mamaya sa stage, siguraduhin mong kaya mong ipaliwanag ang bawat guhit. Dahil balita ko, ang tunay na sining ay hindi nananatiling nakatago sa dilim ng matagal." Naiwang nanginginig sa galit at takot sina Luciano at Clarice. Ngunit si Roxu, habang pinupunasan ng mantsa ng alak sa kanyang bestido, ay nakaramdam ng isang malupit na ligaya. Ang dragon strap ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa mga taong nagnakaw ng kanyang liwanag. Ang katahimikan ng gabi sa mansyon ay tila isang mapanlinlang na kumot na nagtatago sa nagbabadyang unos. Sa loob ng kanyang maliit na silid, nakaupo si Roxu sa gilid ng higaan. Tanging ang liwanag ng isang maliit na lampara ang nagbibigay ng anino sa kanyang pagod na mukha. Ang amoy ng matapang na pandikit ay humahalo sa amoy ng kaniyang sariling luhang tuyo na sa kaniyang mga pisngi. Maingat niyang pinagdidikit ang mga durog na piraso ng pulseras ng kaniyang ina. Ang bawat butil ng hiyas, kahit may mga lamat at hindi na kasing kintab ng dati, ay tila mga piraso ng kaniyang sariling pagkatao na pilit niyang binubuo muli. Ang dikit ay dumidikit din sa kaniyang mga daliri, isang malagkit at mahapding paalala na ang paghilom ay hindi madali, ngunit kailangan. "Hindi mo ako tuluyang madudurog," bulong niya sa hangin habang ang kaniyang mga kamay ay nananatiling matatag sa kabila ng hapdi. Naputol ang kaniyang konsentrasyon nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang silid, ang opisina ni Luciano.
Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pintuan. Ang kaniyang puso ay tumitibok nang mabilis na tila isang tambol sa gitna ng gabi. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya si Luciano na may kausap sa telepono. Ang kaniyang mukha ay madilim at puno ng pagkabalisa. "I don't care about the sentimental value. Sell the property in Batangas." "Yes, ang bahay ng mga magulang ni Roxu." Ang boses ni Luciano ay walang bahid ng pag-aalinlangan. "Kailangan natin ng cash flow para sa launching ng bagong collection. Roxu won't know. Akala niya ay safe pa rin ang titulo sa bangko. Just process the papers immediately." Ang bawat salita ni Luciano ay tila isang saksak sa likod ni Roxu. Ang bahay na yon, ang tanging alaala ng kaniyang pagkabata, ang tanging lugar kung saan siya naramdamang ligtas, ay ibebenta ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kaniyang buhay. Ang kaniyang hiya ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Hindi na siya ang biktima. Sa loob ng nakalipas na mga araw, lihim siyang kumuha ng mga larawan ng mga dokumento sa laptop ni Luciano sa tuwing wala ito. Ang mga ebidensya ng paglipat ng pondo sa account ni Clarice, ang mga pekeng pirma, at ang mga lihim na pakikipagtagpo. Lahat ng yon ay nakatago sa isang maliit na memory card na nakatahi sa loob ng kaniyang tapis. Biglang tumunog ang kaniyang sariling cellphone. Isang unregistered number. "Hello?" Mahinang sagot ni Roxu sa loob ng banyo. "The storm is coming, Roxu. Siguraduhin mong nakahanda na ang lahat ng iyong sandata." Ang boses ni Mateo Shen ay malamig, ngunit may dalang katiyakan. "Huwag kang kukurap. Ang kalaban ay pinakamahina sa oras ng kanilang pinakamalaking pagdiriwang." "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong ni Roxu. Ang kaniyang hininga ay bumibilis. Dahil ang isang reynang marunong lumaban ay mas mahalaga kaysa sa isang hari na marunong lang magnakaw. Sagot ni Mateo bago naputol ang linya. Lumabas si Roxu ng banyo at lumingon, tanging para magulat nang makita si Luciano na nakatayo na pala sa harap ng kaniyang pinto. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa hinala. "Sino ang kausap mo, Roxu? At ano ang ginagawa mo rito sa dilim?" tanong ni Luciano. Ang kaniyang boses ay puno ng banta. "Wala, Luciano. Inaayos ko lang ang mga gamit ko," sagot ni Roxu. Pilit na pinapakalma ang kaniyang tinig. "Leayar!" sigaw ni Luciano. Marahas niyang hinablot ang braso ni Roxu at nakita ang maliit na piraso ng papel na hawak nito. Ang listahan ng mga ari-arian na balak ibenta ni Luciano. "Pinapakialaman mo ba ang mga gamit ko? Who do you think you are? Isang hamak na asawa ka lang na pinalalamon ko." "Asawa mo ako, Luciano, pero bakit pati ang bahay ni nanay? Balak mong kunin." Ang boses ni Roxu ay sa wakas ay sumabog, puno ng pait at ulat. Ang tugon ni Luciano ay mabilis at malupit. Ang kaniyang palad ay malakas na lumapat sa pisngi ni Roxu, isang tunog na tila pagpunit ng tela sa gitna ng katahimikan. Ang lakas ng impact ay naging dahilan para tumama ang ulo ni Roxu sa gilid ng cabinet. Naramdaman niya ang alat ng dugo sa kanyang labi at ang matinding init na gumagapang sa kanyang mukha. "You have no right to question me. Mula ngayon, hindi ka na matutulog sa kwartong ito. Doon ka sa quarters ng mga katulong kung saan ka talaga nababagay." Bulyaw ni Luciano bago siya kinaladkad palabas at marahas na isinara ang pinto. Naiwang nakasalampak si Roxu sa malamig na sahig ng pasilyo. Ang kanyang pisngi ay namamanhid, ngunit ang kanyang puso ay mas matigas pa sa diamante. Sa gitna ng dilim, hinawakan niya ang nakatahing memory card sa kanyang damit. Ang sampal na yon, ang huling beses na hahayaan niyang saktan siya ng sinuman. Ang bukas ay hindi na para sa pagluha. Ito ay para sa paniningil. Ang bawat kislap ng mga brilyante sa loob ng Grand Ballroom ng Marriott ay tila mga matang nanunuya sa katahimikan ni Roxu.
Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng mamahaling wine ay sumasakal sa kanya. Isang malupit na paalala na sa gitna ng karangyaan, siya ay nananatiling isang anino. Suot niya ang isang lumang bestido na tinahi niya mismo, isang simpleng asul na tela na nagmumukhang basahan sa tabi ng nagniningning na pulang gown ni Clarice. Stay in the corner, Roxu. Ayaw kong makita ng mga investors na ang asawa ko ay nagmumukhang katulong na naligaw sa party. Bulong ni Luciano. Ang kaniyang tinig ay puno ng pandidiri bago siya lumapit kay Clarice upang mag-alok ng toast. Tumayo si Roxu sa gilid, hawak ang isang baso ng tubig na tila naging yelo sa kaniyang kamay. Ang kaniyang pisngi na mayroon pang bahagyang pamamaga mula sa sampal ni Luciano kagabi ay tinakpan niya ng makapal na makeup, ngunit ang hapdi sa loob ng kanyang puso ay hindi kayang itago ng anumang kolorete. Ladies and gentlemen, ang boses ni Doña Felicidad ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan habang siya ay nakatayo sa entablado. Tonight, we unveil the future of Blue Holdings, ang koleksyong magbabago sa kasaysayan ng sining, ang Tears of the Sea, na nilikha ng aming napakatalino at nag-iisang lead designer, Clarice Tan. Nagpalakpakan ng lahat. Umakyat si Clarice sa entablado, suot ang kwintas na ninakaw mula sa kaluluwa ni Roxu. Ang mga asul na hiyas ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight, tila mga tunay na luha na naging bato. Thank you everyone, simula ni Clarice. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagkukunwari. This design was inspired by my own journey of pain and triumph. Every curve, every stone represents the depth of my passion. Naramdaman ni Roxu ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Clarice ay isang insulto sa mga gabing puyat. Siya sa pagguhit, sa mga araw na tiniis niya ang lahat para sa pamilyang ito. Tumingin siya sa kwintas. Sa ilalim ng matinding init ng mga spotlight, napansin niya ang isang bagay na hindi nakita ng iba. Isang maliit na lamat sa gitnang bahagi ng pilak. Isang sadyang pagkakamali sa disenyo na iniwan niya sa kanyang lumang sketch para magsilbing babala. Sa gitna ng palakpakan, lumapit si Doña Felicidad kay Roxu at sadyang ibinuhos ang isang platito ng appetizer sa kanyang bestido. Oh, look at you! Napakadungis mo talaga, Roxu. Malakas na sabi ng matanda. Sapat na para lumingon ng ilang malapit na panauhin. Go to the kitchen and clean yourself. You are an eyesore to this prestigious event. Hindi ka nababagay rito. Hamak na taga-probinsya ka lang na pilit isinuksok sa pamilyang Madrigal. Ang tawanan ng mga tao sa paligid ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Roxu. Ang hiya ay naroon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito naging dahilan ng kanyang pagyuko. Sa halip, ito ang naging gasolina para sa kanyang paninindigan. I may not belong in your world, ma'am. Mahinang sabi ni Roxu. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi nila inaasahan. But at least, ang suot ko ay akin. Ang sa inyo, hiram lang, hindi ba? Bago pa makasagot ang matanda, isang malakas na tunog ng pagpait ng kuryente ang narinig. At ang lahat ng spotlight ay nakatutok ngayon sa kwintas ni Clarice. Dahil sa init ng ilaw, ang hindi balanseng pagkakahawak ng mga hiyas, ang loykitwat na sinadya ni Roxu ay nagsimulang magdulot ng pressure. Isang maliit na piraso ng asul na bato ang biglang nalaglag at tumalbog sa sahig ng entablado. Ang bulong-bulungan ay mabilis na kumalat. Ang mukha ni Clarice ay naging kasing puti ng papel. The design is flawed. Isang malakas at baritonong boses ang pumutol sa ingay. Lahat ay lumingon. Si Mateo Shen ay naglalakad patungo sa entablado. Hawak ang isang itim na sobre. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat na tila nagpapayanig sa pundasyon ng Blue Holdings. Mr. Shen, it's just a minor technical issue. We can fix it. Pagmamadali ni Luciano na nagsisimulang pagpawisan sa kaba. It's not just a technical issue, Mr. Madrigal, sabi ni Mateo
habang nakatitig ng diretso kay Roxu. Tumingin siya sa madla. I am not here to invest in a masterpiece. I am here to expose a crime. Ang alahas na suot ni Miss Tan ay hindi sining. Ito ay ebidensya ng pagnanakaw. Binuksan ni Mateo ang sobre at inilabas ang mga orihinal na sketch na may petsang 3 taon na ang nakalilipas. Mga sketch na may lihim na marka ni Roxu. This gala is not a celebration. Pagpapatuloy ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga madrigal. This is an execution, nanigas si Luciano. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanila. Mga matang dati ay puno ng paghanga, ngayon ay puno na ng paghamak. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo ng tuwid si Roxu. Ang hiya na kaniyang dinanas sa loob ng 5 taon ay unti-unting lumilipat sa mga taong nasa entablado. Ang bawat hininga sa loob ng ballroom ay tila naging yelo sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang mga mata ng mga elitista ng Maynila, na kanina lang ay puno ng paghanga, ay naging matalas na mga balaraw na nakatutok sa entablado. Ang init ng mga spotlight ay tila naging isang interrogation lamp na nakatutok sa namumutlang mukha ni Clarice. Anong ibig mong sabihin, Mr. Shen? This is a misunderstanding. These sketches, they are mine. Ang boses ni Clarice ay mataas at nanginginig, isang desperadong pagtatangka na panatilihin ang kaniyang maskara. Hindi siya sinagot ni Mateo. Sa halip, lumingon siya kay Roxu. Ang kanyang titig ay hindi naguutos, kundi nag-aanyaya, isang tahimik na pagkilala sa tunay na may-ari ng liwanag. Mrs. Madrigal, tawag ni Mateo. Ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Can you explain why the tears of the sea is falling apart right now? Why did that stone fall? Dahan-dahang humakbang si Roxu patungo sa gitna. Ang bawat lapat ng kaniyang sapatos sa carpet ay tila isang hakbang palayo sa 5 taon ng kanyang pagiging bilanggo. Naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Luciano sa kaniyang braso. Ang mga daliri nito ay bumaon sa kaniyang balat. Isang huling banta, isang huling pagtatangkang busalan siya. Don't you dare, Roxu! Bulong ni Luciano. Ang kanyang hininga ay amoy alak at takot. Isipin mo ang dangal ng pamilya. Isipin mo ang mangyayari sa'yo. Tiningnan ni Roxu ang kaniyang asawa. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot o ng hiya. Ang nakita niya ay isang maliit na lalaking nagtatago sa likod ng nakaw na yaman. Marahan niyang iwinaksi ang kamay ni Luciano. Ang lakas ng kanyang kilos ay sapat na para mapaatras ang lalaki. The stone fell because the structure was never meant to hold it that way. Simula ni Roxu, ang kanyang boses sa mikropono ay malinaw. Walang panginginig, parang daloy ng malamig na tubig sa sapa. The tears of the sea is not just a design, it is a story of a woman's soul. In the original sketch, the clasp is hidden behind the smallest sapphire. If you look closely at the mark in the metal, you will see 2 letters engraved in a way that only a jeweler's loupe can find. Lumapit si Mateo sa malaking screen at ipinakita ang macro shot ng nahulog na hiyas. Doon, sa ilalim ng matinding zoom, lumitaw ang 2 letrang maingat na inukit, R. Aritzo, Marciana Roxela Reyes. Pagpapatuloy ni Roxu, ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Clarice. Hindi mo nakita ang markang iyon dahil masyado kang abala sa pagpapakintab ng pangalan mo gamit ang pawis ko. You stole my sketches, but you couldn't steal my hands. You copied the beauty, but you didn't understand the physics of the pain that built it. Kaya bumagsak ang bato, dahil ang kasinungalingan, gaano man kakinang, ay laging may lamat. Ang buong ballroom ay napuno ng bulungan na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Si Doña Felicidad ay tila hihimatayin sa gilid ng entablado.
Ang kaniyang mukha ay naging kasing pula ng alak na kaniyang iniinom. Si Luciano naman ay nakatayo lang doon, tila isang rebultong unti-unting nagkakabitak-bitak. Lies! Sinisiraan mo lang kami dahil sa selos. Sigaw ni Clarice, ngunit ang kaniyang boses ay tila isang basag na plaka. Luciano, do something! Ngunit huli na. Lumapit si Mateo kay Roxu at inalok ang kaniyang braso. Isang simpleng kilos, ngunit sa paningin ng lahat, ito ay isang deklarasyon. Mr. Madrigal, the merger is off, sabi ni Mateo nang hindi man lang tinitingnan si Luciano. I don't do business with thieves. And as for you, Mrs. Madrigal, or should I say, Miss Reyes, my company, Shen Jewelry International, has been looking for a visionary, someone who knows that the true value of a gem is the strength of the one who shapes it. Tumingin si Roxu sa paligid. Nakita niya ang kahihiyan sa mukha ni Luciano. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Clarice. At sa wakas, naramdaman niya ang kaniyang sarili. Ang bigat ng asul na bestido ay naglaho, pinalitan ng isang pakiramdam ng kagaanan na tila siya ay lumilipad. I am not just a housewife, Luciano, sabi ni Roxu. Sapat na para silang dalawa lang ang makarinig. And I am definitely not your servant. You can keep the house, the name and the lies. I'm taking back my soul. Bumaba si Roxu sa entablado kasama si Mateo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay hindi na tunog ng isang taong sumusunod, kundi tunog ng isang reynang nagsisimulang lumakad sa sarili niyang landas. Sa likuran niya, ang imperyo ng mga Madrigal ay nagsisimulang gumuho. Ang bawat piraso ng kanilang dangal ay tila ang nahulog na asul na bato, basag, walang halaga, at dumi sa sahig. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Madrigal ay tila naging lason, mabigat, mainit, at puno ng alimuot. Habang ang bawat hakbang ni Roxu ay naglalakbay sa mga pasilyong dati, ay kaniyang nililinis ng nakaluhod. Naramdaman niya ang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan ng isang gumuhong imperyo. Sa loob ng kaniyang maliit na silid, hindi siya nagmamadali. Ang bawat tupi ng kaniyang mga simpleng damit ay tila isang ritual ng paglaya. Wala siyang kinuha na ibinigay ng mga Madrigal. Ang tanging laman ng kaniyang lumang maleta ay ang kaniyang mga sketchbook, ang mga durog na hiyas ng kaniyang ina, at ang kaniyang dangal na kaniyang muling nabuo mula sa abo. Saan mo sa tingin mo dadalhin ang mga yan? Nakatayo si Luciano sa pintuan. Ang kaniyang kurbata ay maluwag. Ang kaniyang mga mata ay puyat at puno ng puot. Amoy alak ang kaniyang hininga. Isang amoy na humahalo sa amoy ng kaniyang pagkatalo. Aalis na ako, Luciano. Tapos na ang 5 taon ng paninilbihan ko. Mahinang sagot ni Roxu. Hindi man lang tinitingnan ng asawa. You think you're so smart? Akala mo ba ay madali ang buhay sa labas? You're nothing without the Madrigal name, Roxu. Sigaw ni Luciano. Ang kaniyang boses ay tila isang desperadong pagtatangkang manatiling makapangyarihan. Si Mateo Shen, gagamitin ka lang niya. Matapos niyang makuha ang mga disenyo mo, itatapon ka rin niya gaya ng ginawa ko. Tumayo ng tuwid si Roxu at hinarap siya. Ang kanyang mga mata ay kalmado, tila isang dagat, pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ginamit mo ako, Luciano, dahil mahina ka. Ginamit mo ako dahil wala kang kakayahang lumikha ng sarili mong ningning. Pero si Mateo, hindi niya ako kailangan para maging matagumpay. Naroon siya para saksihan ang tagumpay ko. Iyan ang pagkakaiba niyo. How dare you? Isang boses ang pumutol sa usapan mula sa pasilyo. Si Doña Felicidad, na ngayon ay tila tumanda ng 10 taon dahil sa kahihiyan ay pumasok sa silid. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan pagkatapos ng lahat ng ipinakain namin sa'yo. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinain mo sa bahay na ito. Ngumiti si Roxu ng mapait. Ang utang na loob ay ang kadenang ginamit nila
para itali siya sa loob ng maraming taon. Ang bawat butil ng kanin na kinain ko, ma'am, ay binayaran ko ng bawat patak ng dugo, pawis at luha ko. Ang totoo niyan, kayo ang may utang sa akin. Dahil kung hindi dahil sa mga disenyo ko, matagal na sanang nabaon sa utang ang kumpanya niyo. Kinuha ni Roxu ang kaniyang maleta. Sa kaniyang paglabas, dumaan siya sa kusina. Kinuha niya ang kaniyang lumang tapis. Ang tapis na naging saksi sa kaniyang mga pagtitiis, sa mga hapunan na hindi siya pinasalamatan, at sa mga luhang pumatak sa ibabaw ng mainit na kalan. Dahan-dahan niyang isinampay ang tapis sa ibabaw ng malaking portrait ni Doña Felicidad sa gitna ng sala. Ang mantsa ng grasa at uling sa tela ay naging isang maduming marka sa mukha ng mapagmataas na matanda. "Iwanan ko na po ang korona ko rito," sabi ni Roxu nang may halong panunuya. Paglabas niya ng gate, ang ulan ay nagsisimulang pumatak, ngunit hindi ito malamig. Tila ba ang langit ay nakikipagtulungan sa kanya upang hugasan ang lahat ng dumi ng nakaraan. Sa dulo ng kalsada, nakaparada ang isang itim na sasakyan. Nakasandal si Mateo Shen sa pinto nito. Hawak ang isang malaking payong na kulay berde. Ang kulay ng bagong buhay. Hindi lumapit si Mateo para kunin ang kaniyang maleta. Hinayaan niya si Roxu na bitbitin ito nang mag-isa hanggang sa makarating sa kanya. Hindi siya naroon para iligtas si Roxu. Naroon siya para tanggapin ang isang babaeng nakapagligtas na sa kaniyang sarili. "Ready?" Tanong ni Mateo. Ang kaniyang tinig ay puno ng respeto. Tumingin si Roxu sa mansyon sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw sa loob ay nagsisimulang mamatay, tila mga bituin na nawawalan ng enerhiya. Sa loob ng sasakyan, naamoy niya ang bago at malinis na hangin. Walang halong amoy ng madrigal. "Ready?" sagot ni Roxu. Habang umaandar ang sasakyan palayo, naramdaman ni Roxu ang isang kakaibang ginhawa sa kaniyang dibdib. Ang bawat ikot ng gulong ay isang distansya mula sa kaniyang pagiging anino. Ang kalayaan ay hindi amoy mamahaling pabango o amoy ng maraming pera. Ang kalayaan ay amoy ng ulan sa tuyong lupa at amoy ng tinta sa bagong papel. Ang babaeng pumasok sa mansyon na may takot ay wala na. Ang lumabas ay isang reynang handa nang ukitin ang sarili niyang kapalaran, bitbit ang mga vetsesyo, mga bakas ng sugat na ngayon ay kaniyang ituturing na pinakamahalagang alahas. Ang amoy ng bagong balat, sariwang tinta, at malinis na semento ang sumalubong kay Roxu sa loob ng kaniyang bagong studio sa ilalim ng Shen Jewelry International. Wala na ang amoy ng matapang na sabon at chlorine na dati ay tila nakadikit na sa kaniyang balat. Dito, sa gitna ng malalawak na bintanang tanawang buong Makati, ang bawat hininga niya ay lasang kalayaan. Sa loob ng nakalipas na isang buwan, ang pangalang Roxella ay naging bukambibig sa industriya ng alahas. Ang kaniyang unang disenyo, sa ilalim ni Mateo, ang koleksyong dangal, ay binitay sa mga billboard na dati ay tanging sina Clarice at Luciano lang ang nakakaalam. Ngunit sa likod ng kaniyang tagumpay, ang bawat guhit niya ay may dalang lamig na tila bakal. Isang hapon, habang sinusuri ni Roxu ang isang piraso ng hilaw na sapiro, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ng kaniyang opisina. Ang kaniyang puso ay hindi na tumitibok ng mabilis sa takot. Sa halip, naramdaman niya ang isang matigas na pader na nabubuo sa kaniyang dibdib. Bumukas ang pinto at pumasok si Luciano. Wala na ang kaniyang dating tindig na tila hari. Ang kaniyang barong ay may gusot. Ang kaniyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog. At ang kaniyang buong pagkatao ay amoy ng desperasyon. Roxu, ang kaniyang boses ay paos. Tila isang taong galing sa isang mahabang pakikipaglaban na kaniyang natalo. Hindi tumayo si Roxu. Ipinagpatuloy niya ang pagtingin sa hiyas sa kaniyang kamay. Habang ang liwanag ng hapon ay tumatama sa kaniyang mukha. Isang mukhang nagniningning na tila diamante.
Anong ginagawa mo rito, Luciano? Ang pagkakaalam ko, bawal ang mga estranghero sa pribadong opisina ko. Estranghero? Roxu, asawa mo ako! Sigaw ni Luciano, ngunit ang kaniyang boses ay walang awtoridad. Lumapit siya sa mesa ni Roxu. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig. Ang Lu Holdings, babagsak na kami. Binawi ng lahat ng investors ang kanilang pondo. Matapos ang ginawa ni Mateo Shen, Clarice is being investigated for fraud. Roxu, please, help us. Sabihin mo sa publiko na may permiso ka. Na it was a collaboration. Ibinaba ni Roxu ang sapiro at tumingin ng diretso sa mga mata ni Luciano. Ang kaniyang titig ay tila isang laser na sumusuri sa bawat kasinungalingan ng lalaki. Collaboration? Mahinang ulit ni Roxu, may halong panunuya. Naaalala mo ba noong nakiusap ako sa'yo na huwag ibenta ang bahay ni nanay? Noong nakiusap ako na huwag mong hayaang tapakan ako ni Clarice? Ano ang sagot mo sa akin, Luciano? Na ako ay isang face lang, na ako ay isang hamak na tagapagluto na walang alam sa mundo. I was wrong, okay? I'm sorry. Desperadong sabi ni Luciano. Pero isipin mo ang 5 taon natin. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilya ko. Kami ang nag-ahon sa'yo mula sa hirap. Tumayo si Roxu. Ang kanyang taas ay tila lumaki, habang si Luciano ay tila lumiliit sa kanyang harapan. Ang utang na loob na sinasabi mo ay nabayaran ko na noong gabing ibinigay ko ang kalahati ng dugo ko para mabuhay ka. Ibinigay ko ang buhay ko sa iyo, pero ang ibinigay mo sa akin ay isang laso na dahan-dahang pumatay sa kaluluwa ko. Kinuha ni Roxu ang isang folder mula sa kanyang drawer at inihagis ito sa tapat ni Luciano. Ito ang ebidensya ng ginawa niyong luwadao sa insurance nung aksidente mo. Alam ko na ikaw ang sadyang nag-oversteer para makakuha ng claim at pambayad sa utang ng Lu Holdings. Ginamit niyo ang dugo ko para magmukhang biktima ka. Namutla si Luciano. Ang kaniyang tuhod ay tila naging jelly habang nakatingin sa mga dokumento. Ang kaniyang huling baraha ay nasunog sa harap niya. Leave, Luciano, sabi ni Roxu. Ang kaniyang boses ay parang isang hatol ng hukom. Bago ko patawagin ang security at ibigay ang mga papel na yan sa mga awtoridad, ang Lu Holdings ay hindi babagsak dahil sa akin. Babagsak ito dahil sa sarili niyong kabulukan. Habang papalabas si Luciano, tila isang basang sisiw na kinaladkad ang kaniyang sariling anino, pumasok si Mateo Shen. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa bintana, tila binabantayan ang bawat paggalaw ng kaniyang bagong reyna. He didn't deserve even a minute of your time. Sabi ni Mateo, ang kaniyang boses ay may dalang init na tila yumayakap kay Roxu. Hindi ko ito ginagawa para sa kanya, Mateo, sagot ni Roxu habang muling kinukuha ang kaniyang lapis. Ginagawa ko ito para sa babaeng namatay sa loob ng mansyong yon. I'm giving her the justice she never had. Ngunit sa labas ng gusali, isang malaking gulo ang nagaganap. Ang balita ay mabilis na kumalat. Doña Felicidad ay isinugod sa ospital matapos kumpiskahin ng bangko ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang pamilya Madrigal ay hindi lang nawalan ng pera, nawalan sila ng mukhang maihaharap sa mundo. Tumingin si Roxu sa malayo. Ang gabi ay paparating, ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot sa dilim. Dahil ang kanyang ningning ay hindi nagaling sa anino ng iba, kundi mula sa apoy na sumunog sa kanya at ginawa siyang ginto. Ang amoy ng asupre at ang matinding init mula sa blowtorch ay bumabalot sa maliit na silid ng workshop ni Roxu. Ang bawat kislap ng apoy na tumatama sa ginto ay tila sumasalamin sa bagong buhay na kaniyang inuukit. Wala na ang mga kamay na nanginginig sa takot. Ang kaniyang mga daliri ngayon ay matatag. May mga bakas ng uling at maliliit na paso na kaniyang ipinagmamalaki
bilang mga sugat ng kanyang tagumpay. Dito sa loob ng Shen Jewelry, hindi siya tinatrato na parang dekorasyon. Siya ang arkitekto ng kanyang sariling kapalaran. The Free Spirit Collection is almost complete. Ang boses ni Mateo ay narinig mula sa likuran. Hindi siya pumasok ng tuluyan. Tila binibigyan si Roxo ng espasyo para sa kanyang sining. The world is waiting, Roxella. This is not just about jewelry anymore. This is a movement for every woman who was told she is not enough. Tumingin si Roxo sa kaniyang gawa. Isang kwintas na gawa sa tila mga hibla ng pilak na bumubuo ng isang phoenix. Hindi ko ito ginagawa para sa mundo, Mateo. Ginagawa ko ito para sa batang babaeng naniwalang ang kaniyang halaga ay nakadepende sa apelyido ng kaniyang asawa. Ngunit ang katahimikan ng workshop ay marahas na nabasag. Ang tunog ng mabilis na pagbukas ng pinto at ang pagtama ng hawakan nito sa pader ay naging dahilan para mapatigil si Roxo. Pumasok si Clarice. Ngunit hindi na ito ang reynang nakasuot ng seda at diamante. Ang kanyang buhok ay sabog, ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang pisngi dahil sa luha at pawis, at ang kanyang suot ay gusot-gusot. Amoy siya ng alak at desperasyon. You! Ikaw ang sumira sa buhay ko. Sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kampana. Lumapit siya kay Roxo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit. Ninakaw mo ang lahat sa akin. Ang posisyon ko, ang dangal ko, pati si Luciano. Wala na kaming pera, Roxo. Kinuha ng mga pulis ang lahat. Hindi natinag si Roxo. Inilapag niya ang kaniyang mga gamit at humarap kay Clarice. Ang hiya na dati ay bumabalot sa kanya ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang kaawa-awang babaeng biktima ng sarili niyang kasakiman. Wala akong ninakaw sa iyo, Clarice. Binawi ko lang ang mga bagay na kinuha mo sa akin. Mahinang sabi ni Roxo. Ang posisyon mo ay itinayo sa mga nakaw na disenyo. Ang dangal mo ay isang ilusyon. At si Luciano? Hindi ko siya kinuha. Ibinigay ko siya sa iyo ng buong buo. Dahil bagay kayo. Pareho kayong nabubuhay sa kasinungalingan. Liar. Clarice lunged forward. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng hayop na gustong sumira. Dinampot niya ang isang martilyo mula sa mesa at akmang ihahampas sa nakalatag na koleksyon ng Phoenix. Kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong wala ka ring matitira. Bago pa man maibaba ni Clarice ang martilyo, mabilis na hinawakan ni Roxo ang kanyang pulso. Ang lakas ni Roxo ay hindi galing sa galit, kundi sa taon-taon na pagbubuhat ng mga mabibigat na gamit at pagtatrabaho sa ilalim ng hirap. Huwag mong susubukang sirain ang sining na ito, Clarice. Banta ni Roxo, ang kaniyang boses ay kasing lamig ng bakal. Dahil ang phoenix na ito ay gawa sa apoy na ikaw mismo ang nagsindi. Inubos mo ang lahat sa akin, pero nakalimutan mong ang abo ang pinakamatibay na pundasyon ng isang bagong simula. Binitawan ni Roxo ang kamay ni Clarice nang may pandidiri. Ang martilyo ay bumagsak sa sahig nang walang tunog ng pag-asa. Napaluhod si Clarice. Ang kaniyang hagulgol ay tila isang hayop na nasugatan sa gitna ng kagubatan. You don't understand. Luciano left me. Pinalayas niya ako sa apartment dahil wala na raw akong silbi. Wala na akong matutuluyan, Roxo. Please, help me. Pagmamakaawa ni Clarice, ang kaniyang parinig, na dati ay puno ng yabang, ay naging isang hiling para sa limos. Tiningnan siya ni Roxo mula sa itaas. Naramdaman niya ang awa. Ngunit hindi ito sapat para kalimutan ng lahat. Matutulungan mo ang sarili mo, Clarice. Sabihin mo ang katotohanan sa mga awtoridad. Aminin mo ang lahat ng pagnanakaw niyo ni Luciano, sabi ni Roxo bago tumalikod. Doon magsisimula ang paghilom mo. Pero huwag kang aasa na itatayo kita. Dahil ang reynang tulad ko ay hindi bumababa sa putikan para sa mga taong sadyang naninirahan doon. Pumasok ang mga security guard upang ilabas si Clarice.
Habang kinakaladkad siya palayo, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Naiwang mag-isa si Roxo sa gitna ng workshop. Lumapit si Mateo at inilapag ang kanyang kamay sa balikat ni Roxo. Naramdaman ni Roxo ang init ng suporta, ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang kanyang sariling kapangyarihan. Kinuha niya ang phoenix na kwintas at itinaas ito sa liwanag. Ang bawat hibla ng pilak ay nagniningning, tila nagsasabing ang gabi ng pagdurusa ay tapos na. Ang susunod na kabanata ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa kaniyang paglipad. Ang loob ng silid-pulong sa National Bureau of Investigation ay amoy ng lumang papel, malamig na hangin mula sa aircon, at ang matapang na amoy ng takot na nagmumula kay Luciano. Nakaupo siya sa tapat ni Roxo. Ang kaniyang mga kamay ay nakaposas, isang imahe na hinding-hindi naisip ni Roxo na makikita niya 5 taon na ang nakalilipas. Wala na ang mapagmataas na Luciano Madrigal. Ang kaniyang barong ay may mantsa ng kape, ang kaniyang buhok ay magulo, at ang kaniyang balat ay maputla. Tila isang bangkay na pilit binubuhay ng sariling desperasyon. Sa kabilang banda, si Roxo ay nakaupo ng tuwid. Suot ang isang puting power suit na tila nagbibigay sa kanya ng aura ng isang reynang hindi matitinag. Roxo, please, withdraw the charges. Hindi ko naman sinasadyang saktan ka. Ang boses ni Luciano ay nanginginig. Ang bawat salita ay tila isang pagsusumamo ng isang taong nalulunod. Isipin mo ang pangalan ng pamilya. Isipin mo si Mama. She's in the hospital because of this scandal. Wala na kaming pambayad sa gamot niya. Tumingin si Roxo sa kaniyang asawa, ang lalaking minahal niya nang higit sa kaniyang sarili, ang lalaking kumuha ng kaniyang dugo para sa sariling pakinabang. Naramdaman niya ang isang bahagyang pait, ngunit hindi na ito ang pait ng galit. Ito ay ang pait ng pagkilala na ang taong nasa harap niya ay wala ng halaga. Ang pangalan ng pamilya? Mahinang tanong ni Roxo. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng bakal. Luciano, ikaw ang sumira sa pangalan niyo noong pinili mong magnakaw ng sining ng iba. Ikaw ang pumatay sa dangal ng ina mo noong hinayaan mo siyang tapakan ang taong nag-aalaga sa inyo. I am not the one destroying the madrigals. I am just the one turning on the lights so everyone can see the rot inside. Inilabas ni Roxo ang isang asul na folder. Dahan-dahan niya itong itinulak sa gitna ng mesa. Ang tunog ng paglapat ng papel sa matigas na ibabaw ay tila ang huling hatol para kay Luciano. Ito ang mga papeles para sa ating layhon, annulment. Nilagdaan ko na ang lahat, sabi ni Roxo. And this is the evidence of your insurance fraud. Ang testimonya ni Clarice ay sapat na para mabulok ka sa loob ng mahabang panahon. She confessed, Luciano. Sinabi niya na ikaw ang nag-utos sa kanya na palitan ang mga dokumento sa ospital para magmukhang aksidente ang lahat. Naniwala ka sa babaeng yon? Sigaw ni Luciano. Pilit na tumatayo, ngunit pinigilan ng mga posas na humihila sa kanya pabalik sa upuan. She's a liar! She's the one who tempted me! Huwag mong isisi sa iba ang sarili mong kahinaan. Putol ni Roxo sa kaniyang sinasabi. You chose Clarice because she reflected your own greed. You chose to betray me because you thought I was too weak to fight back. Well, look at us now, Luciano. Ang face na sinasabi mo, ito na ang naging katapusan mo. Pumasok ang abogado ni Roxo kasama si Mateo Shen. Tumayo si Mateo sa tabi ni Roxo. Ang kaniyang presensya ay tila isang pader na nagbibigay ng proteksyon. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kaniyang titig kay Luciano ay puno ng matinding pandidiri. Our business is done here, Luciano, sabi ni Roxo habang tumatayo. Kinuha niya ang kaniyang bag at hinarap ang lalaking naging bahagi ng kaniyang bangungot. Mula sa araw na ito, hindi na ako si Marciana Madrigal. I am Roxela Reyes, ang babaeng itinapon mo sa basurahan
ay ang babaeng sisiguradong wala ka nang babalikan. Habang papalabas si Roxu sa silid, narinig niya ang huling sigaw ni Luciano, isang halo ng mura at pagmamakaawa na tila mga tinik na pilit kumakapit sa kaniyang likuran. Ngunit hindi siya lumingon. Ang kaniyang puso ay wala ng puwang para sa awa o para sa utang na loob na naging lason sa kaniyang buhay. Sa labas ng gusali, ang sikat ng araw ay matindi at nagniningning. Naamoy niya ang hangin ng Maynila. Maalikabok, mainit, ngunit may dalang pangako ng bagong simula. It's finally over, bulong ni Mateo habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para kay Roxu. No, Mateo, sagot ni Roxu nang may matamis at matatag na ngiti. It's finally beginning. Tumingin siya sa kaniyang mga kamay. Wala na ang mga mantsa ng grasa, wala na ang mga pasa mula sa suwero. Ang tanging naroon ay ang kintab ng kaniyang sariling gawang sing-sing, isang disenyo ng isang nakabukas na hawla. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa kalaban. Ito ay ang pagbawi sa sariling kaluluwa mula sa mga taong nagnakaw nito. At sa oras na yon, naramdaman ni Roxu na siya ang pinakamayamang babae sa mundo. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa kaniyang kalayaan. Ang amoy ng murang klorina at ang singaw ng maraming taong naghihintay sa pampublikong pasilyo ng ospital ay tila isang mabigat na pasanin sa dibdib. Wala na ang malamig na aircon ng room 402. Wala na ang amoy ng mamahaling rosas na hatid ni Clarice. Dito sa ward ng gobyerno, ang tanging maririnig ay ang ingay ng mga bentilador na tila nahihirapang huminga at ang mahinang daing ng mga may sakit. Nakatayo si Roxu sa gitna ng siksikang pasilyo. Ang kaniyang suot na seda ay tila isang banyagang bagay sa gitna ng kahirapan. Ngunit ang kaniyang mga mata ay hindi kakikitaan ng panghuhusga. Sa isang sulok, sa isang gasgas na upuang plastik, nakaupo si Doña Felicidad. Ang dating mapagmataas na matanda ay tila isang tuyot na dahon na malapit ng tangayin ng hangin. Ang kanyang mamahaling alahas ay wala na. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay ngayon ay puti at gulo-gulo. Nang makita niya si Roxu, ang kaniyang mga mata ay nagkaroon ng isang kislap, hindi ng pagmamahal, kundi ng isang desperadong pag-asa. Roxu, anak. Ang boses ng matanda ay paos. Tila may mga tinik sa lalamunan. Mabuti at dumating ka. Ang mga doktor, ayaw nilang simulan ang operasyon ni Luciano kung walang down payment. Kinuha na ng bangko ang lahat, Roxu. Pati ang huling sentimo ko, wala na. Lumapit si Roxu, ngunit nanatili ang distansya. Naalala niya ang araw na tinapakan ng matandang ito ang pulseras ng kaniyang ina. Naalala niya ang bawat lait na kaniyang tinanggap habang nakaluhod sa sahig ng mansyon. Ang utang na loob na laging mong sinasabi, Ma'am Felicidad, nasaan na po iyon ngayon? Mahinang tanong ni Roxu. Ang kaniyang boses ay walang galit, tanging ang tunog ng isang katotohanang matagal nang itinatago. Nagmamakaawa ako, Roxu. Isipin mo ang 5 taon na naging bahagi ka ng pamilya namin. Lumuhod ang matanda sa harap ng kanyang dating manugang. Ang kanyang mga palad ay nakikiusap sa gitna ng maraming tao. Ang hiya na dati ay kanyang sandata, ay ngayon ay kanyang naging parusa. Patawarin mo kami. Patawarin mo si Luciano. He's your husband. Please save him again. Tiningnan siya ni Roxu ng matagal. Iniligtas ko na siya noon, ma'am. Ibinigay ko ang dugo ko para mabuhay siya. Pero ang ibinigay niya sa akin ay ang kamatayan ng aking mga pangarap. I am not a savior anymore. I am just a person who knows the value of my own worth. Kinuha ni Roxu ang kaniyang pitaka at naglabas ng isang sobre. Inilapag niya ito sa tabi ng matanda. Ngunit hindi ito puno ng pera para sa luho. Narito ang sapat na halaga para sa operasyon at para sa isang maliit na kwarto
Sa probinsya nyo, sabi ni Ruksu. Hindi ito dahil sa utang na loob. Ito ay dahil ayaw kong maging katulad nyo. Ang mga taong walang puso sa harap ng nangangailangan. Consider this the final payment for the 5 years of my life that you took away. Pero Ruksu, ang mansyon, ang kumpanya. Habol ng matanda. Wala na ang mga yon, ma'am. Ang Lu Holdings ay isa na lamang alaala ng kasakiman. Sagot ni Ruksu bago tumalikod. Sa labas ng ospital, nakita niya si Luciano na nakaupo sa isang wheelchair. Itinutulak ng isang nurse. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa kawalan. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Ruksu ang isang bagay na huling-huli na, ang pagsisisi. Isang luhang pumatak mula sa mata ni Luciano, ngunit tila ba ito ay isang tuyong balon na wala nang maidudulot na lunas. Hindi huminto si Ruksu, hindi siya nagsalita. Ang bawat hakbang niya palayo sa ospital ay tila pagpunit sa huling pahina ng isang madilim na aklat. Sumakay siya sa sasakyang naghihintay sa kanya. Sa loob, ang amoy ng bagong disenyo at ang malamig na hangin ng kalayaan ay muling bumalot sa kanya. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na kailangang magtago sa anino ng iba. "Are you okay?" tanong ni Mateo, habang dahan-dahang hinahawakan ng kaniyang kamay. "I am more than okay, Mateo," sagot ni Ruksu. "I am finally free. Ang utang ay bayad na at ang puso ko ay akin na muli." Habang binabaybay nila ang daan patungo sa kaniyang bagong buhay, alam ni Ruksu na ang karma ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama. Ito ay tungkol din sa pagbibigay ng gantimpala sa mga taong marunong magpatawad, ngunit marunong ding tumayo para sa sarili. Ang gabi ay malalim na, ngunit sa puso ni Ruksu, ang araw ay nagsisimula pa lamang sumikat. Ang amoy ng mamahaling pelus, ang lamig ng aircon na tila humahalik sa balat, at ang nakasisilaw na liwanag ng mga spotlight sa loob ng Grand Hall ng National Museum ay naging saksi sa muling pagsilang ni Roxella Reyes. Wala na ang amoy ng usok ng kalan, wala na ang malagkit na pakiramdam ng dumi sa sahig. Ngayong gabi, ang tanging amoy na bumabalot sa kanya ay ang halimuyak ng tagumpay, isang halo ng sariwang jasmine at ang matapang na amoy ng tagumpay. Ang International Jewelry Design Awards ay ang rurok ng lahat ng kaniyang paghihirap. Sa paligid niya, ang mga pinaka-impluwensyadong tao sa mundo ng sining ay nagkakagulo upang masilayan ang kaniyang koleksyong dangal. And the grand prize for the design of the year goes to Roxella Reyes for the Unchained Soul. Ang boses ng announcer ay tila isang malakas na agos na tumangay sa lahat ng kaniyang pag-aalinlangan. Dahan-dahang tumayo si Ruksu. Ang kaniyang suot na pilak na gown ay nagniningning. Tila siya mismo ay isang hiyas na dumaan sa pinakamatinding apoy upang maging perpekto. Sa kaniyang paglalakad patungo sa entablado, ang bawat lapat ng kaniyang takong ay tila isang deklarasyon. Narito na ako. Nang mahawakan niya ang tropeyo, naramdaman niya ang bigat nito. Isang bigat na masarap sa pakiramdam. Kabaligtaran ng bigat ng mga maletang binuhat niya noon para kay Clarice. Humarap siya sa mikropono at tumingin sa libu-libong tao, ngunit ang kaniyang isipan ay bumalik sa maliit na kusina ng mga madrigal. Ang tropeyong ito ay hindi para sa akin lang. Simula ni Ruksu, ang kaniyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. This is for every woman who was told her place is only in the shadows. This is for those who were called just a housewife, useless and replaceable. Ang bawat peklat sa aking mga kamay ay hindi tanda ng kahihiyan. Ito ay mga marka ng aking sining. Sabi nila, ang diamante ay nabubuo sa ilalim ng matinding pressure. Ngayong gabi, pinatunayan ko na ang isang babaeng dinurog ay kayang bumangon at maging mas nagniningning kaysa sa anumang hiyas sa mundong ito.
Ang ballroom ay napuno ng palakpakan na tila isang dambuhalang alon na bumabalot sa kanya. Sa dulo ng silid, nakita niya si Mateo Shen. Nakatayo ito, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang saksi sa kanyang kadakilaan. Ang kanyang ngiti ay puno ng respeto, isang pagkilalang higit pa sa anumang salita. Pagkatapos ng seremonya, naglakad sila ni Mateo sa hardin ng museo. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng gabi. "You did it, Roxella," sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay may dalang init na tila kumot sa gitna ng lamig. "Hindi mo na kailangan ang sinuman para patunayan ang halaga mo." "Salamat, Mateo. Hindi dahil sa iniligtas mo ako, kundi dahil naniwala ka na kaya kong iligtas ang sarili ko," sagot ni Roxu. Itinaas ni Roxu ang kaniyang kamay at tiningnan ang singsing na kaniyang ginawa para sa gabing ito. Hindi ito isang saradong bilog. Ito ay isang disenyo ng dalawang dulo na halos mag-abot, ngunit may puwang sa gitna. Isang simbolo ng kalayaan at ng hindi natatapos na pag-unlad. "Ano ang susunod para sa'yo?" tanong ni Mateo. "Gagawa pa ako ng mas maraming alahas, Mateo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito para itago ang sakit ng mga babae. Ito ay para ipagdiwang ang kanilang lakas," sabi ni Roxu habang nakatingin sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing nakakalat sa lupa. Wala na si Luciano. Wala na si Doña Felicidad. Ang kanilang mga pangalan ay tila mga aninong naglaho sa pagsikat ng araw. Ang hiya ay naging dangal at ang awa ay naging inspirasyon. Tumalikod si Roxu sa kaniyang nakaraan, bitbit ang kaniyang tropeo at ang kaniyang bagong pangalan. Ang babaeng itinapon sa basurahan ay naging reyna ng sarili niyang kaharian. At sa ilalim ng malawak na langit, alam ni Roxu na ang kaniyang ningning ay hindi na kailanman muling mamamatay. Dahil ang tunay na hiyas ay hindi ang suot niya sa leeg, kundi ang kaluluwang kaniyang nabawi mula sa dilim. Ang amoy ng basang lupa, matapos ang isang mahinang pag-ulan, at ang tamis ng halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita ay humahalik sa bintana ng restored na bahay ni Roxu sa Batangas. Wala na ang amoy ng luma at maalikabok na bodega. Ang kaniyang tahanan ngayon ay amoy ng pag-asa at bagong simula. Ang bawat sulok ng bahay na ito, na dati ay balak ibenta ni Luciano, ay muling binuhay ni Roxu gamit ang sarili niyang pawis at talino. Nakatayo siya sa harap ng kanyang workbench, ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang isang piraso ng hilaw na diamante. Ang kanyang mga kamay ay mayroon pa ring maliliit na peklat, mga bakas ng kanyang nakaraan bilang tagapagsilbi at ang kanyang paglalakbay bilang isang manlililok ng ginto. Para kay Roxu, ang mga peklat na ito ay hindi na tanda ng hiya. Sila ay mga medalya ng kaniyang dangal. Ang mahinang pagyanig ng kaniyang telepono sa ibabaw ng mesa ay naging hudyat ng isang mensahe. Mula ito sa kaniyang abogado. "Luciano's sentence has been finalized. 5 years for fraud and embezzlement. Clarice is facing 3 years. Ang natitirang ari-arian ng mga madrigal ay tuluyan ng na-liquidate para sa bilyon-bilyong utang." Ibinaba ni Roxu ang telepono. Hindi siya nakaramdam ng katuwaan sa kaniyang dibdib, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Naalala niya ang balita noong nakaraang linggo. Si Doña Felicidad ay nakikitang namamalimos ng pansin sa isang maliit na paupahan sa probinsya, malayo sa karangyaan ng Maynila. Ang reynang dati ay naninapak ng hiyas, ay ngayon ay nabubuhay sa anino ng kaniyang sariling kasamaan. "Roxella?" Ang boses ni Mateo Shen ay narinig mula sa pinto. Nakasuot siya ng simpleng puting polo, malayo sa kanyang imahe bilang isang matigas na bilyonaryo. May dala siyang isang maliit na basket ng mga sariwang prutas mula sa kaniyang sariling hardin. "Hi, Mateo. Ang aga mo yata?" Nakangiting bati ni Roxu habang tinatanggal ang kaniyang apron.
I just wanted to see the woman who's about to change the world of jewelry again. Sagot ni Mateo. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Lumapit siya at tumingin sa disenyo sa mesa ni Roxu. This is beautiful. Anong itatawag mo rito? Tiningnan ni Roxu ang disenyo. Isang kwintas na tila mga hibla ng ginto na unti-unting bumubuka. Parang isang ibon na handang lumipad patungo sa araw. Laya. Maikling sagot ni Roxu. Because this is for every woman who finally found the courage to break her own chains. Perfect name, bulong ni Mateo. By the way, may natanggap akong sulat mula kay Luciano. He's asking for your forgiveness. Sabi niya, he realized that he didn't just lose a designer. He lost the only heart that ever truly loved him. Tumingin si Roxu sa malayo, sa mga luntiang burol ng Batangas. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay para sa taong nagkasala, Mateo. Ibinibigay ito para sa taong nasaktan para makalaya na siya ng tuluyan. Napatawad ko na siya noon pa, noong gabing iniwan ko ang mansyon. Pero ang pagbabalik, iyon ang hindi na mangyayari kailanman. Ang isang diamante, kapag nabasag, ay hindi na maibabalik sa dati. Ang tanging magagawa ay ukitin ito sa isang bagong anyo. Nang lumingon si Roxu kay Mateo, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kaniyang puso. Isang pakiramdam na hindi hiram, hindi nakaw at hindi pilit. Ito ay ang pakiramdam ng pagiging pantay, ng pagiging nirerespeto, at ng pagiging minamahal dahil sa kung sino talaga siya. Ikinabit ni Roxu ang huling hiyas sa kanyang bagong gawang singsing. Isang singsing na walang dulo at walang simula. Tila ang kanyang sariling buhay na ngayon ay malaya na sa anumang tanikala. Ang babaeng itinapon sa basurahan ay naging reyna ng kanyang sariling tadhana. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa isang lihon. Ito ay nagsimula sa isang pagbangon. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, naglakad si Roxu palabas ng kanyang workshop kasama si Mateo. Bit-bit ang kanyang sining, ang kanyang dangal, at ang kanyang kaluluwang kasing ningning ng pinakamahalagang diamante. Ang awa ay natapos na, ang karma ay naisakatuparan na, at ang healing ay tuluyan ng nanahan sa kanyang puso. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga hiyas na kaniyang nililikha, kundi ang babaeng nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Isang babaeng matapang, malaya, at higit sa lahat, sapat.